Isang magandang araw po, magandang gabi, magandang umaga kung ano pong oras nyo mapanood itong at mapakinggan itong ating munting programa. At muli po, ito po ang inyong lingkod, Mr. Gamble po. Ako po ay bumabati po sa inyo mga kapatid, mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga kababayan po natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, bago po tayo dumako dito po sa pakikinggan po natin, ano po patungkol dito sa impeachment ng ating Vice President, ay sana po huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting programa. Ayan. Ayon po dito sa balita, ano po natin pong mapapakinggan sa UNTV ay tuloy pa rin po ang impeachment ng ating Vice President, kahit na po nagsabi na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng pakikipagkasundo dito po sa mga Duterte. Pakinggan po natin. Majority Leader, San Juan City Representative Isabel Maria Zamora. Ito ay sa kabila ng sinasabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na reconciliation o pagkikipagkasundo sa mga Duterte. Sa May 22, araw ng Huwebes, magsasagawang muli ng pagpupulong ang House Prosecution Panel. We will pursue it with the same eagerness, same vigor as before. In fact, I think everyone knows that we have new members in the prosecution after two of our members lost. And we are, in fact, very excited to work with our two new members. Para po naman po sa akin po mga kababayan ay kailangan naman po talaga dapat na matuloy itong impeachment dito sa ating Vice President. Bagamat may mga senador po na hindi pabor diyan kasi gaya po ng ating Senador Robin Padilla na ang sabi po niya ay kahit hindi pa po niya nakikita ang mga ebidensya ay haharangan niya itong impeachment ng ating Vice President. Ano po? At ganoon din po itong si Senador bagong elect Senador Marcoleta na ito raw pong impeachment ay hindi dapat matuloy. Kumbaga isa rin siya sa hindi pabor. Pero sa akin pong pananaw, dapat lamang po na ituloy kasi para po maipakita ni Vice President sa mga mamamayang Pilipino na talagang siya ay malinis at walang ginagawang anomalya. Kasi doon niya po mapapatunayan po yun kung siya talaga ay walang pagkakamali at walang pagkakasala. Liban na lamang po kung talagang ayaw niyang humarap o ayaw niyang kumbaga hindi matuloy, nasa sa kanya rin po. Kaya lang ang nasa kaisipan ng taong bayan, nakagaya ko po halimbawa, ay magdududa dahil bakit? Kasi kung ikaw ay talagang malinis, matapang mong haharapin yan dahil alam mong wala kang pagkakamaling nagawa. Pero kung ikaw alam mong may pagkakamali kang nagawa, ang maiisip ng taong bayan ay meron kang anomalya na nagawa. Para lamang po ito kaya Harry Roque, itong si Harry Roque, kung ano-ano pong sinasabi niya, ayaw niya umuwi dito sa bansa, kung ano-anong paninira sa ating gobyerno na siya raw po ay ginigipit. Bakit ayaw niya pong harapin yung kanyang kaso samantalang siya po ay isang magaling na abogado? Kasi kung ikaw ay talagang walang pagkakamali, bakit ayaw mong harapin? Alam naman po natin na talagang gumagana naman po talaga ang hustisya at gumugulo ang hustisya dito sa ating bansa. Kaya yun po yung akin na pananaw po doon, na itong si Harry Roque sa aking pananaw talagang meron siyang pagkakasala na nagawa dahil ayaw niyang harapin yung kanyang kaso. Kasi ang tao po kasi na halimbawa, alam na alam mo, lalo na kung ikaw ay abogado, alam na alam mo wala kang kasalanan, madaling-madali mo yung maipagtatanggol ang sarili mo.
Ayun lang naman po yung sa akin na pananaw. Ganun din naman po siguro dito sa ating Vice President, kung siya po ay talagang maayos ang kanyang pamumuno sa kanyang pagiging Vice President, madali po niya yun na may pakikita, lalo't may mga abogado naman po siyang mahuhusay. Ano po, yan po yung sa akin na pananaw. Ayan, kaya yung iba naman po ay kinakailangan daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay naghayag ng pakikipagkaisa o pakikipagbati doon sa mga Duterte. Parang ang gusto nila ay mapabalik yung ating dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa at itigil na yung impeachment. Yun naman po ay hindi naman talaga po pwede at hindi pwedeng mangyari, dahil ang kinakailangan ay gumulong yung batas o yung hustisya, dahil doon sa ICC ay ang mga kababayan naman po natin yung mga nagsampa ng kaso doon, dahil nga po dito sa ating bansa nung panahon na yun ay takot sila, dahil syempre ay pulis yung kanilang kabangga, kaya doon sila naghain sa pamamagitan po nitong si dating Senador Trillanes. Ayan, kaya po yan po yung aking masasabi dito po sa ating Vice President, na hindi po pwede na nakikipagbati itong ating gobyerno. Iiwasan na, kumbaga isasantabi na yung batas. Hindi nga po ngayon, gaya po na sinasabi ni Attorney Claire Castro. Pakinggan po natin. Makakasundo niya para po sa taong bayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Hataw Balita ngayon. Yan po yung atin pong napakinggan dito po kay Attorney Claire Castro. Tungkol dito sa pakikipagbati ng gobyerno, hindi lamang po nakapokus dito sa mga Duterte, kundi po sa lahat po, para magkaroon ng pagkakaisa at para walang maging sagabal sa mga magagandang proyekto ng ating Pangulo o ng ating gobyerno. Yan po, ano po ba ang inyong masasabi tungkol sa bagay na yan? Bahala na po kayong mag-comment po, mga kapatid, mga kababayan. At muli po, salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating munting programa. Ito po uli ang inyong lingkod, Mr. Gamble po. Salamat pong muli. At gaya po ng aking sinasabi, mga kababayan, sa araw-araw po na lumilipas sa ating buhay, huwag po nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Babay po.